May kakalikutin tayo isang CPU. Pagpasensyahan nyo na lang yung boses natin mga kalikot. Minamalat tayo kasi inuubo tayo mga kalikot. So ang problema nito mga kalikot, wala siyang display. So na-try na natin na pinalitan ng RAM. So hindi pa rin siya nagdi-display. Bali na-test na natin to. So ang gagawin na lang natin, babaklasin na natin to buo, yung kanyang motherboard. Tapos lilinisan muna natin siya. Baka magkaroon siya ng display. So bago ang lahat, maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Unang gagawin natin mga kalikot, baklasin muna natin itong motherboard niya. Tapos linisan natin. Bali iangat natin yung kanyang motherboard. Kasi parang nakita ko dito kinakalawang. Nabaklas na natin yung kanyang motherboard. Dito natin siya ito troubleshoot sa labas. Sa labas ng kanyang casing. So dito guys, ayan napansin natin dito nagkaroon na ng corrosion yung IC na maliit na to, yung chips. Ayan linisan natin siya, tapos tanggalin muna natin itong kanyang processor. Check rin natin. Bali tanggalin natin yung kanyang corrosion. Nagigiring kasi siya. Tapos nag-aabo. So natapos na rin natin na linisan yung slot ng memory niya. Pati itong kanyang processor mga kalikot. Bali assemble na lang natin. Tapos try ulit natin siya. Try na din natin mamaya i-reset yung mismong motherboard. Lagyan natin ng speaker para malaman natin kung nagbi-beep sound yung ating motherboard. Na-plug na natin siya. Try na natin i-power mga kalikot. Tapos check na rin natin kung magdi-display na siya. Bali natapos na natin na linisan lahat. Ayan, nagka-power na siya. Check na lang natin kung magdi-display. Ayan mga kalikot nag-display siya. So ang ginawa lang natin, nilinisan lang natin yung corrosion dito sa motherboard niya. Tapos nilinisan ko guys yung mismong processor niya. Bali pinunasan natin siya. Bali nilinisan natin ng lighter fluid yung kanyang mismong processor mga kalikot. So pinunasan natin siya. So ayan guys, nagkaroon na siya ng display. So parang na-stuck lang yung kanyang processor. Siguro sa sobrang init na rin. Tapos matagal na rin siyang hindi nalilinisan, kaya ayan, nagka-display na siya mga kalikot nung nilinisan na natin. So kahit hindi na natin i-reset yung kanyang board kasi nag-display naman siya. Tapos mamaya try din natin itong isang memory niya. Ayan. Pero linisan ko muna siya. Tapos pati itong kanyang video card or GPU. So lilinisan rin natin yung contact niya dito. Linisan natin ng lighter fluid. So yan lang talaga yung pag-asa natin mga technician, itong lighter fluid. Ito kasi guys, kapag ito yung panglinis natin, hipan lang natin siya, mabilis siyang matuyo. So mas magandang panglinis ito mga kalikot. Tapos hindi rin siya oily. So ilang years ko nang ginagamit na panglinis ito mga kalikot. Okay, linisan ko muna to mga kalikot. Sa memory naman mga kalikot, ang panglinis natin yan, itong damit na lang natin. Kasi medyo na-stuck na rin itong kanyang memory. So minsan kasi yan, kapag na-stuck itong mga pin niya, sobrang dilaw na yan. Tapos medyo dark yellow siya. Minsan kapag na-stuck siya, nag-iitim or may mga spot na itim. So tanggalin natin, lalo na kapag na-stuck yung computer.
Yan. So nilalagyan natin ng lighter fluid. Tapos iganito natin. Wala tayong pamunas kaya damit na lang natin. Ayan guys, nag-green siya. Tapos may dumi na rin. So ganyan yan. Ilagay ulit natin yung isang RAM niya, tapos power ulit natin. Check ulit natin kung magdi-display siya. Power na natin. Check natin kung magdi-display ulit siya. Ayan, hindi siya nag-display mga kalikot. Try ko ulit na hugutin yung memory, tapos ibalik ulit natin. Update tayo mga kalikot. Nung sinalpak natin yung isang RAM niya, bigla siyang hindi nagka-display. Tapos biglang may sumirit doon sa kanyang power supply. So ang ginawa ko mga kalikot, pinalitan natin ng bagong power supply. Kasi nung sinalpak natin yung pangalawang memory, hindi na siya nag-display. So akala natin nagkaroon ng problema dito sa kanyang memory. Buti na lang may umusok doon sa power supply niya. So kaya nilagay natin yung bagong power supply. Tapos tinesting ulit natin yung pangalawang memory niya. Okay naman siya mga kalikot. Ayan, may display siya. So ibig sabihin may problema sa kanyang power supply. So binuksan natin yung power supply niya mga kalikot. May mga leak na pala yung mga capacitor niya. So nung pinalitan natin ng power supply mga kalikot, diretso naman siya na nag-display. Yan. So akala natin may problema dito or shorted itong memory niya. So nung pinalitan natin ng PSU or power supply, okay naman, dire-diretso naman yung pag-display niya. Okay naman yung kanyang board, tapos memory. Nilinisan na rin natin yung kanyang processor, tapos nilagyan natin ng bagong thermal paste. Balik kausapin ko muna yung may-ari mga kalikot kung papalitan natin siya ng power supply. So yun lang, nagka-display na siya. Bali linisin ko na lang yung casing niya, tapos assemble na natin. Kasi okay naman na lahat mga kalikot. A few moments later. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating CPU. So okay na lahat mga kalikot. Ito guys, na reformat ko na to kagabi. Bali hindi na natin siya na video kasi ang akala ko kukunin ng kinabukasan ito. So wala pa naman yung may-ari. So bali i-explain ko na lang mga kalikot kung ano yung mga ginawa natin kasi hindi nga natin na-videoan kagabi. Tapos umulan siya kaya hindi na lang natin binidyo kasi nga maingay dito sa taas yung ragasan ng bubong. So hindi na natin siya na-video. So bali i-explain na lang natin ngayon mga kalikot kung ano yung mga ginawa natin. Unang ginawa natin dito mga kalikot, nag-cleaning tayo dito sa kanyang motherboard, tapos pati yung processor, memory, nilinisan natin siya. Tapos yung mga slot ng memory. So yung memory niya okay naman lahat. Nung ginamit natin yung dating power supply niya mga kalikot, ito. So ito yung dating power supply niya. Nung sinalpak natin yung isang memory niya, naging okay pa siya. Tapos nung sinalpak natin yung pangalawang memory niya, hindi na siya nag-display. Renewable shot natin siya. Pinalitan ko ng bagong PSU or power supply. So naging okay yung dalawang memory. Nag-display naman nung sinalpak natin yung dalawang memory niya. Tapos ang ginawa natin mga kalikot, binaklas ko tong power supply niya. So buti na lang may sumirit dito kumbaga may pumutok. So hindi natin alam kung saan banda. So dito natin nalaman na may problema pala dito sa kanyang power supply kasi may sumisirit nga, tapos medyo may usok na siya. Medyo nangangamoy na. So pinatay natin. Nung pinalitan natin ng bagong power supply, nag-display naman yung lahat ng memory niya na nakakabit dito sa kanyang motherboard. So nung binuksan nga natin mga kalikot yung kanyang power supply, ayan bloated na yung mga capacitor dito. Ayan. So nag-bloated na siya. Lumubo na yung mga capacitor. So nung pinalitan natin ng bagong power supply, naging okay na lahat. Tapos ang issue nito, ayaw din tumuloy sa kanyang operating system. So ang ginawa natin, nireformat ko na to mga kalikot kagabi kasi nga may error doon sa kanyang operating system. So tinanong naman natin yung may-ari kung may importanteng file sila. So wala naman, kaya dinirekta na nireformat na lang natin. So kapag nakasalpak kasi itong dating power supply niya mga kalikot, ang daming error sa kanyang hard drive. So ginamitan natin siya ng Hyren
marami siyang nadidetect na error. So minsan pala mga kalikot, kapag sa mga hard drive, ang akala natin may problema sa kanyang hard drive, so yun pala may problema rin pala sa power supply. So nung sinalpakan ko mga kalikot ng bagong power supply, tapos ginamitan ulit natin ng high rin, nawala yung error. So ibig sabihin, naglo-low voltage yung ating power supply, kaya nagkakaroon din ng error yung kanyang hard drive. So nung bago na yung kanyang power supply, nawala na yung error ng kanyang hard drive nung ginamitan natin ng high rin. So nawala na yung mga error niya. Kaso nga lang ayaw pa rin tumuloy sa kanyang operating system kasi nga nakorap yung kanyang OS or operating system. Siguro nung ginagamit nila, nagpapatay sindi na itong unit nila mga kalikot. So ang ginawa na lang natin, ni-reformat natin siya hanggang sa ayan, okay na lahat mga kalikot. Bali na installan na natin lahat, drivers, tapos mga apps niya, tapos Microsoft Office. So hinihintay na lang natin yung may-ari na kukunin nila mga kalikot. Tapos yung motherboard niya, may kunting nakita tayong corrosion. So nilinisan natin yung malilit na IC chips na medyo nag-green na kasi yung mga pin ng IC. So naging okay naman mga kalikot nung binuo na natin yung motherboard. So ito lang yung pinalitan natin mga kalikot, yung power supply niya. Kasi bloated na yung mga capacitor niya. So naglo-low voltage na rin. Yun lang ang gagawin nyo mga kalikot kapag nakikita nyong may problema sa hard drive niya or sa hard drive ng computer nyo. Check nyo muna yung kanyang power supply, baka low voltage na rin na kagaya nito. Akala natin sira yung or may problema yung kanyang hard drive. So yun pala, low voltage na pala yung kanyang power supply, kaya nag-i-error na rin yung kanyang hard drive. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin mga kalikot. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.